Ama namin Diyos sa langit, sa oras po ito, ako po humingi ng tulong. Hindi po nawa akong tulungan sa aking pag-aaral na may kinalaman sa araw ng Sabat o Ikapito. Sa oras po ito, Panginoon, nawa ay magsilbi itong tulong sa aking kapatid na si Noriel Alcantara. Panginoon, na ibigay niyo po nawa sa kanya ang tunay na kahulugan ng pagsamba at pangilin ng araw ng Holy Sabbath Day. Lord, can you touch our heart in the loving of Jesus Christ, in Jesus' name. Amen. So ayan, gaya po ng aking pinangako sa aking kapatid na si Noriel Alcantara, isa po na ginagamit ng ating mga makikita natin ng mga vlogger sa Colossians. Okay. So, pansinin po natin kung bakit ginamit niya ang Colossians at ating himay-himayin sa tulong ng Panginoon na maaaring ikaligaw natin. Nang sabi sa Colossians ay ganito. Oo nga naman, kung ating babasahin ay parang ano na siya, wala ng bisa sa panahon natin. Alam nyo mga kapatid, kung hindi tayo gagamit ng hermeneutics at tinatawag na context at analysis, syntax, mangyari po na tayo ay maliligaw. Ano? Tandaan nyo po, yung Bible ay hindi dictionary na para magang pag sinearch mo lahat ng gusto mo ay makikita mo. I mean, ang Bible, hindi siya tinatawag na may dalawang klase po eisegesis tsaka exegesis. Sa dalawang pong yon, naroon po tayo dapat sa exegesis, sapagkat ng exegesis, tayo ang susunod kung ano ang sinasabi ng Bible. At hindi po tayo po pwedeng maging eisegesis na sarili nating theology o sarili nating pagkaunawa na pagka hindi natin nabasa sa Bible ay para bagang hindi na totoo ang salita ng Panginoon. Nawa po, malinaw po sa inyo yan na iba ang exegesis sa eisegesis. Ang eisegesis ay sariling interpretasyon o kanyang theology sa isang magbabasa ay sarili niyang ang masusunod o hindi yung sariling diwa ng Biblia. Atin na pong tunghayan ang salita ng Panginoon dito sa Colossians chapter ito po ang kanyang binasa sa Colossians 2:14. Pero gusto kong basahin to lahat para maunawaan to ni Noriel Alcantara. Noriel, huwag mong isipin na ikaw ay aking sinisiraan o binabatikos, kundi itong aking gagawin na video ay suporta lang sa mga taong naghahanap talaga sa Panginoon. Alam ko sa iyo bilang mananampalataya, hindi ko kino-question o tinutuya, hindi kita kinokontra, hindi kita nilalabanan, kundi ito ay ginagawa ko para lalo mong maunawaan ang salita ng Panginoon at yung kahulugan ng Sabat. Na ang Sabat ay ating malalaman sa ating pagbasa na ganito ang sabi niya. Ito, sa panahon ng dito sa ibinigay mo sa aking video ay mula kay Moises, ang sabi doon, nagpapatuloy pabaga ang araw ng Sabat o ikapitong araw. Una, yes, masasagot kong diretsahan, yes. Walang paligoy-ligoy, walang sikreto, kundi yes, nagpapatuloy siya. Bakit? Sabi nga dito sa Hebreo, bago natin putahan tong Colossians 2:14, na ayon sa vlogger na binasa niya na wala na ang Sabat. Isa po ako sa isang
against sa kanyang turo, sapagkat hindi ko alam kung anong pagkabasa niya dito sa Hebreo chapter 4 verse 9. Ang sabi din dito sa wikang Tagalog, may natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. You see? Kung dediretso natin ng G's, o kahit simulan mo ito sa number 1, Brother Noriel, chapter 4 ng Hebreo, para hindi ka maligaw, basahin mo lahat, wag lang isang talata, wag lang isang by verse lang, no? Iba rin kasi ang kahulugan ng tinatawag na hermeneutics at context, semantics, na maray matututunan ka, hindi yung sa by verse lang na talagang parang lumilitaw, hindi tayo nakapag-aral ng hermeneutics. Sana malinaw po sa inyo yan. Ang sabi dito sa G's, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos na kanyang mga gawa. Kita mo na isang palatandaan na merong isang sabat. At walang pagtatalo, umamin naman na yung isang vlogger na ang sabat ay Sabado. No? Wala akong duda doon, wala akong pagtatalo, wala akong kontra, kundi isang ayon ako, umamin siya. So, balik tayo sa sinasabi niyang na ang Sabat ay wala na. Isa-isahin po natin yan. Ang sabi dito sa Colossus, kapatid na Noriel, no? Ito yung kanyang basihan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palutuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Okay, ganda, no? Totoo nga naman, Anong pinako sa krus? Basahin natin para malinaw lahat. Pagka samsam na mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag, na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 16, dito na humugot yung vlogger na pinakita mo sa akin. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, see? O sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. So lumalabas nga dito, huwag tayong humatol sa pagkain. Parang ang lumalabas, parang ako, pinagbabawal ko kumain ng karumal-dumal, like baboy, walang kaliskis, walang palikpik. Ang tanong, bago natin maunawaan, nabasan ba natin lahat ang buong chapter na ito? O huminto lang tayo doon sa verse? Yun po ang tanong ko sa vlogger na yon. At kung makakaharap ko siya, nais ko siyang imbitahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay hindi magkakaroon ng debate, kundi isang paglilinaw lang, no? Na bagamat minto lang doon sa verse, ay talagang magmumukhang tama yon. Kung papansin niyo, ang kapatid na Eli Soriano, ganyan din po ang kanyang theology sa pagdating sa salita ng Diyos. Ang gusto niya, masunod ang sarili niya, mapasunod niya ang Bible. Pero hindi po ganoon. Tayo po susunod sa Bible. Ang pag-aaral ng salita, kailangan babasahin natin ng by context, syntax, at semantics. Ayan. Isa po itong batayan na kung bakit maraming gumagamit nito, pero hindi nauunawaan, ikinalulungkot ko. Bakit? Huminto lang doon sa nais nilang gustong mabasa. Pero kung babasahin natin hanggang patuloy, ganito nang isang aninong mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan kay Kristo. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa sa pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. At hindi nangangapit sa ulo na kanya ang buong katawan na inalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasuan at mga litid, ay lumago ng palagong mula sa Diyos. Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang araw na sanlibutan, bakit nawaring kayo'y
nangagbuhay sa sanlibutan, kayo nang papasakop sa mga palatuntunan. Ayun o, gusto lang mahugot, palatuntunan. Gaya na huwag magdampot o huwag lumasap, na huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos ng mga aral ng mga tao. At ang mga bagay na ay katotohanan, mayroon anyo nakarumaldumal sa pagsamba, kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalawa ng laman. Una, gusto kong papansin sa iyo rito, Noriel, ito ay may kinalaman yung ito ay kung babasahin natin sa panahon nila Paul, meron ding mga tao na iba ang kanilang pananaw, na merong gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, kundi ito ay pansinin po natin ang kapistahan ng Sabat. Itong kapistahan ng Sabat, kung pabansanin mo sa Levitico, kung di ako magkakamali, nandun yung mga ceremonial law na ito ay inalis nga. Ito nga, mababasa natin na anino mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan kay Kristo. Merong mga ibinago noon, di ba? Pansinin natin, yung mga tupa, pag sila ay nagkakasala, hinahandog ang mga hayop upang pamalit sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po yun yung iba na halimbawa, isa pang example, yung dugo iniwawasik sa altar, no? Isa po yun na kumakatawan kay Kristo, na ang tupa kahit anong gawin mo, hindi siya lumalaban, papatayin mo, talaga hindi siya lumalaban. In fact, prophecy po ito na nangyari sa panahon ng Bagong Tipan, na ito ay naganap ni Kristo, na kahit siya ay pinahirapan, hindi po siya lumaban. At ito na yon yung mga nawala na pinawing usapan na nasusulat. Pero punta tayo sa Sabat. Alin Sabat ang tinutukoy dito? Ito ba yung Sabat sa Exodo 20 verse 8 na remember the Sabbath day to keep it holy? Yung ba yun na sinasabi doon na ang Sabat? No. Diretsang upong sagot sa iyo, hindi po yun yung Sabat na ikapatong utos na ikaapat na utos, hindi ako nagkakamali, na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay, take note. Ang Sabat na itinutukoy dito sa panahon ng Colossians, ito ay kumagatawan sa panahon ni Moises na Sabat Tabernacle, Sabat, marami siyang Sabat, di ko siya mabigkas, pero unang ani ng kanilang pagpitas, ang tawag po dyan Sabat din. Meron pa, kung mapapansin mo sa Levitico, bibigay ko sa iyo ang kung saan mababasa yan. Sa Levitico, sayin natin. Batas, ito. Batas tungkol sa kapistahan ng reliyong Sabat, pista ng Panginoon, pista ng Sanlinggo, araw ng pagsisisi, pista ng tabernakulo. Dito po yan mababasa mo, Noriel, sa Levitico 23. Basahin mo lahat ito at hanggang tapusin. Dito mo makikita ang Sabat na itinutukoy sa Colossians na ipinako na sa cross. So sana malinaw po sa iyo yan, ha. Huwag kang malilitaw. Maraming Sabat sa Bible, pero ang Sabat na tanging ibinubukod dito na nakalagay sa Hebreo 4:9, ito ay Sabat sa ikapatong araw na nagpatuloy mismo sa Bagong Tipan. Nagsabat si Pablo, nagsabat ang mga apostol, no? Babasahin ko rin yun mamaya, pero gusto ko padaanan mo na rito dito sa panahon ni Moises na ipinako ang mga Sabat. At kung babaybayin mo ang Levitico 23, aking babasahin mula chapter 1 hanggang 38. Tatalon ako ng 38 verse 38 para maunawaan mo rin kung alin ang Sabat na hindi ipinako sa cross. Sabi dito,
bukod sa mga sabat sa Panginoon, at bukod sa inyong kaloob, at bukod sa lahat ng inyong panata, at bukod sa lahat ng inyong mga handog na kusa na inyong ibinibigay sa Panginoon. Kung papansinin mo to, ito ay hindi isinama sa nawalang kautusan o tinatawag na pinako sa krus. Sana malinaw sa iyo to na merong bukod na sabat at merong sabat na ipinako na ang tawag nila doon ay kapistahan. Kapag sila ay umani ng first ani nila, ang tawag din nila dyan ay sabat. Sabat din yan. Pero iba ang Holy Sabbath na itinutukoy sa Exodo 20 na ito ay hindi ipinako sa cross. Pansinin mo ha. Punta tayo sa Isaias na lang. Okay, sa Isaias tayo. Ito. Kasi itong Isaiah, ganito, medyo nung ako ay hindi ko alam to, talagang na-bless lang ako. Na-bless. Sabi dito, sa Isaiah 66, verse 22 hanggang 23, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ng inyong pangalan, at mangyayari mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ng lahat upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Una, yung sabi ng Panginoon dito kay Isaiah ay gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Kita mo na? Ito ba ay nangyari na sa panahon ni Isaiah? Sagot, hindi pa. Diretsahan ko pong sasabihin sa iyo, hindi pa. Bakit? Ito pa rin ang lupa na hindi pa rin nababago sa panahon natin. Hanggang sa history ni Isaiah, hanggang siya ay namatay. Hinati ang katawan, babaybay natin, kalunos-lunos ang kanyang karanasan. Pero dito ay huwag mong isipin na ito ay lumang tipan, wala nang bisa. No. Merong mga prophecy. Pag sinabing prophecy, ito ay hinula ni Isaiah o binigay sa kanya ng Panginoon na hindi pa nangyayari at ito ay mangyayari sa hinaharap. At ano ang sabi doon? Sasamba ang lahat ng tao sa harap ko. Saan? Sa araw ng Sabat. Sabi dito. Basahin mo, 66 verse 22 hanggang 23. Ang tanong, kung wala ng Sabat, bakit sa langit ang pagsamba, Sabat pa rin? Kasi? So mali yung kanilang interpretation na ang Sabat ay hindi Sabado o kaya naman ay Linggo. No, wala namang pagtatalo tayo doon. Ang akin lang, lilinawin ko na ang Sabat ay sagutin natin yung sinabi niya na hindi lang Sabat ang pagsamba. Yes, diretsahan ko sasagutin. Ang mga 7-day Adventist ay merong gabi-gabi o kada umaga meron silang devotional worship. Ako na magsasabi sa iyo, Noriel, dahil experience ko at ako ay member ng 7-day Adventist, hindi ito ay para ipagtanggol, no. Kundi para ipakita sa iyo kung ano ang worship ng mga 7-day Adventist. Kung gusto mo, para masaksihan mo, iimbitahin kita dito sa aking bahay, ako lang mag-isa, mag-aral tayong dalawa, at willing akong ituro sa iyo lahat ng katotohanan tungkol sa Sabat, no? Dahil gusto mong malaman na ang Sabat kung ano. Ang sabi ng vlogger na isinend mo sa akin, wala na ang Sabat. Mali ako doon. Ang sabi niya, hindi lang Sabat ang pagsamba. Yes, diretsahan ko sasagutin, pero may kulang. May kulang yung sinabi niya. Alin? Itong sinabi niyang ang tingin niya Sabat lang ang aming pagsamba. No. Bagamat may utos sa Bible na alalahanin ang araw ng Sabat, 6 na araw nagagawa ka, bla bla bla, etc. Ngunit
ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawa. No? Take note po dyan. Ang Seventh-day Adventist naniniwala na mayroong ibinukod na tangi ang Panginoon na isang araw. Ito ay araw ng Sabat. At sabi doon, sa Genesis, binasbasan, at sabi sa Ezekiel 2020, ayan, 2012, sabi doon, ito'y ibinigay ko rin naman sa kanila, ang Sabat, upang maging tanda sa akin at sa inyo. Meron palang palatandaan, no? Na ibinigay ang Panginoon upang maging tanda sa akin at sa inyo. Basahin mo, Ezekiel 20, verse 12 hanggang 20, na isang palatandaan ng Panginoon sa kanyang mga alagad may tatak. Kumbaga, sa isang hayop, pag ikaw ay bumili, nilalagyan mong tatak. Ito'y palatandaan na iyon ang nabili. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Pero isa yon na batayan ng Sabat ay palatandaan sa Panginoon. Okay, sagutin pa natin ang sinabi niya na Sabat lang ba ang pagsamba? Hindi. Araw-araw po ang pagsamba. Akin na pong diretsang sasagutin yan at walang paligoy-ligoy. Ang Seventh-day Adventist, sabi ko nga, mayroong devotional sa umaga, mayroong devotional sa gabi, at mayroon pa yung lesson, Sabbath school lesson. Una ko nang pasasabi sa inyo, hindi lang kami sumasamba araw ng Sabat, kundi araw-araw. Yun nga lang, nagkamali ng interpretation ang iba na ang akala nakapokus lang kami sa Sabat. No. Ang utos kasi na sabi doon sa Exodus 20, remember the Sabbath day to keep it holy, na kung nililiwanagin mo yon sa Tagalog, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. At sabi pa doon, may tumawag sa akin, sorry, tutuloy ko. Ang sabi pa doon, inyong alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang salita po kasing pangilin, kung babalik tayo sa original na salin, ay talaga namang nakaka-bless. Hindi ko na lang muna babalikan ang biblical languages, medyo hindi ko pa siya na-review ng maayos dahil ito lang naman ay kaibigan ko si Noriel. Kung gusto mo talaga ng biblical languages, meron din tayong nalalaman dyan. Pero ito lang aking ginagawang video ay short lang, no? Kasi meron din akong inaayos at meron pang pinapasahan ng ating mga CB. At tayo ay papasalamat sa Panginoon, di tayo pinababayaan. So gusto ko lang pansinin sa iyo, ang salitang pangilin, ibig sabihin, ito ay ingatang banal ang araw ng Sabat. Iba kasi yung Monday to Friday to Saturday to Sunday na walang utos na holy day. Iba ang Sabat, kinawag niyang holiday, sanctify, bless, and sign. Ang dami na ibinigay ang Panginoon sa araw ng Sabat. Ngayon, tanong, kung bakit hindi namin tawag dito, ang Sabat ay hindi namin tawag doon, ano ba magandang sa Tagalog noon, kung bakit ang Sabat hindi namin interesado kami, sabihin na lang, kung bakit interesado kami ng Sabat, kasi ang dami niyang nilagay ang Panginoon. Kumbaga sa isang kasal ay meron siyang nilagay na takdang espesyal na araw. Halimbawa, ikaw nung kinasal, o ako, kinasal kami ng asawa ko, halimbawa December 7, mga ganon. Yun ay isang parang kalhintulad na ang araw ng Sabat, mula sa nilalang niya ang mundo, nagpahinga pa siya, sabi doon sa Genesis 2, verse 1 hanggang patuloy. Ngayon, kung uunawain mo yon, mula sa ikapito ay nagpahinga siya. Isa pala yung palatandaan. Hindi ko sinasabing napapagod ang Diyos, baka mamali ka na naman ng interpretation, at pwede mo i-share sa iba itong video ito kung gusto mo, walang problema sa akin.
At open naman ako dyan. Kahit ako haharap sa'yo, basta imbitahin mo lang ako. At ako yung maharap sa'yo, lagi akong kasama mo. Kaibigan kita, hindi kita, at tingin ko sa'yo ay isang mabait na tao, no? So, ayan, ginawa ko to para sa ating lahat. So, ayan, punta tayo doon. Kung babalik ta rin ng Panginoon na yung birthday mo, ilipat. Kung ikaw ay December 1, gagawin niyang December 25. Ano pakiramdam natin? Di ba, medyo iba rin ang kanyang impact sa ating damdamin. So, how much more ang Diyos? Ibinigay niya ang Sabat sa atin para tayo ay, tawag doon, makilala natin na ang Panginoon Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Sabi sa Exodus 20 verse 8 to 9 hanggang patuloy, na nilalang niya ang mundo at langit at lupa sa ikapitong araw. No? At ang masasabi ko dyan, kapatid na Noriel, ang Sabat ay talagang nagpapatuloy hanggang sa hinaharap, sabi nga dito kay Isaiah. At gusto ko pang sundan sa mga apostol, kung talaga tayo ay sumusunod sa mga apostol o sa bagong tipan na sabihin na lang natin, ito, sabi ko nga sa'yo, ewan ko kung nabasa mo na ito nakaraan, pero gusto kong ipabasa pa sa'yo uli yung sinabi ni Pablo dito sa Gawa 17 verse 2. Si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Kita mo na, si Paul, ugali niya, tuwing araw ng Sabat, nandun sa sinagoga. Tanong, ano po ba ang sinagoga? Ito po ay kumakatawan sa church sa panahon po natin. Na siya ay ugali niya sa araw ng Sabat. Nandun siya sa sinagoga at nakikipagkatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Tanong, ang mga apostol ba, ugali din ba nila na magsabat? Magandang tanong po yan. Sabi dito sa Gawa 13 verse 42 hanggang 44. At pag alis nila ay kanilang pinanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Ito pa. Basahin ko 43. Nang makaalis sa mga kapisanan sa mga sinagoga, maraming mga Hudyo ang naging Hudyong masisipag sa kabanalan at nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na nagsalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At nang sumunod na Sabat ay nangatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ito, bagong tipan na itong binabasa ko, kapatid na Noriel. Hindi po ako gumagawa ng istorya, kundi binabasa ko sa Bible. Ito ay naka-base sa Bible, hindi ako sa eisegesis na sarili kong theology, kundi ako ay exegesis na kung ano sinasabi ng Bible, sumusunod ako. Sana malinaw sa iyo yan. At sundan ko pa sa ilang mga talata. Ito. Sa Gawa 13 verse 14, datapwat sila ay pagtahak sa Perga, nagsidating sa Antioquia, sa Pisidia, at sila nagsipasok na sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Kita mo na? Pag-araw ng Sabat, umuupo sila sa sinagoga. Kita mo na, i-search nyo po ngayon kung anong sinagoga. Ito pong challenge na ibibigay ko sa iyo, Noriel, ay mismo sa bagong tipan, ang mga alagad, ang mga nakikinig, na kapwa Hudyo. Alam naman natin ang mga Jewish ang tumanggap ng salita ng Panginoon at ng 10 Commandments mula kay Moises. Ang mga Jewish. At ngayon sa bagong tipan, Jewish pa rin ang pagsamba nila ay araw ng Sabat. Ikapito. At kung ito talaga ay nawala na, napawi na, sabi sa Colossians, at akin na pong niliwanag yan, na hindi po yon ang Sabat na ipinako sa krus
kundi ito yung Sabat na kapistahan ng mga Israel na kanilang ginagawa sa tuwing unang ani nila. Ang tawag nila ay Sabat. Hindi ko lang mabigkas ng isa-isa, pero kung gusto mo ng malalim pang pag-aaral, aking kitang inaanyayahan at kahit isang oras. Bagamat ako ay busy rin sa buhay, kung gusto mo pang malaman yan, at patuloy kitang ipapanalangin, Noriel. At nawa, nais ko pang basahin bago ako magtapos. Sabi ko nga kanina, meron pang natitirang araw ng Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sabi doon sa 4:9 ng Hebreo. Ngayon, isa na lang ito bago ako magtapos at nakaka 30 minutes na ako. Siguro naman ay isang maliwanag din sa ito na kung di mo man tanggapin, wala akong problema. At least na-share ko sa iyo na at para hindi ka gaanong nalilito. Pwede mong i-deny, pwede mong tanggihan ang bidyong ito, pero kung ikaw ay nabibless sa pagsagot ng Sabat, ay tinatawag ka ng Panginoon. At tinatawag ka niya, at ganoon din, bukod sa pagtawag sa iyo, nasa sa iyo yun kung aaksipin mo na mali ang inyong paniniwala sa ngayon. Tanggapin mo, dahil ganyan din ako dati sa iyo. Sabi ko nga, isa rin akong nag-born again noon at akala ko ay yun na ang katotohanan nung tinanong ko ang araw ng Sabat. Nang sagot sa akin ng Pastor Barhel Kada. Tanda ko pa ang kanyang pangalan. Ang sabi niya ay Linggo ang ating pagsamba, sapagkat Linggo na kasi ang rest, pero ang Sabat ay Sabado. Doon ako nalungkot. Doon ako nag-isip-isip. Doon ako nag-pray. Doon din ako nag-pray sa loob ng church na born again na yan. Pero sabi ko, Lord, kung ito ba ay bayan mo, huwag mo akong paalisin dito. Kung ito ay hindi mo bayan, paalisin mo ko. Few days ago, may nakilala ako mga 7-day Adventist. Tinaliwanag ang Sabat at naunawaan ko. Tinanggap ko ito ng taos puso. Magamat kilala ko na ang aking mga kasamang iyon na mga born again, pero mas mahal ko ang Panginoon, hindi ang tao na kahit kaibigan ko pa, kung ituturo naman ako sa mali, wala rin mangyayari. Kaya nga, gusto ko ibigay sa iyo to sa kahuli-hulihan, no? Ang mga apostol, Sabat, ang pagsamba. Ngayon, sabi dito sa 7:17 ng John, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kita mo na, binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng isang halimbawa na kung ang isang tao ay nagtuturo ng kanyang sarili, ay makikilala mo. Una, wala sa batayan ng Bible. Wala sa batayan ng kasulatan, kundi kanyang theology na wala na ang Sabat, pero babasahin natin dito, meron pa pala. Hanggang sa langit, sabi doon, ang araw ng pagsamba ay Sabado. Nawa ay pinagpala tayo, ay lahat na madadatnan ng bidyong ito na aking pong ipopost, maging sa Facebook o sa aking YouTube, na ang araw ng Sabat ay nananatili magpakailanman. God bless, Brother Noriel, at sa isang maiksing panalangin, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, sa oras pong ito, nawa po Panginoon, ang aking pakiusap ay si Brother Noriel ay inyo pong tawagin, at alam ko Panginoon na siya ay nagsasaliksik. Bagamat ako'y pinasahan niya ng video tungkol sa Sabat, akin naman din pong itong ibinalik sa kanya ng may pagmamahal at ng bilang kaibigan, na hindi nagagalit sa kanya, na hindi siya nilalait, na hindi siya pinupwersa na manib sa akin, kundi kanyang aralin pa. Akin inaanyayahan siya na mag-aaral ng
Holy Bible. Hindi lang sa kanyang sarili, Panginoon, kundi hingin sa inyo ang katotohanan na ito, na siyang magpapalaya, Panginoon. Tulungan niyo po ang kanya ring asawa at pakiusap ko, Panginoon, sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Dalhin niyo po ang inyong mga lingkod. Ang aba ninyong lingkod, Panginoon, ay handang magpagamit ayon-ayon, alang-alang po sa inyong anak na siyang nabayubay sa krus. Salamat po, Amang Banal, sa oras na ito na ipinagkaloob mo na ako ay makagawa ng video at ma-send sa kanya, at magkaganon, Panginoon, makatulong ito sa mga taong naghahanap, sa aking mga kaibigan dito sa New Zealand. Salamat po, Panginoon, at inyong dininig. Inihiling ko po ang pagkilos ng banal na espiritu kay Brother Noriel at ng patnubay sa kanya ng mga libo-libong mga anghel, at ganoon din po sa aking pamilya. Ingatan niyo po kami lahat. Ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless, Brother Noriel. See you